Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala jami'an wa barakatuh. So, bago mag-end ang fasting this day, I'd like to take a stand of what is happening to our previous President of the Philippines, ex-President Rodrigo Duterte. So, here's my stand. Actually, isa sa pinakamasaya ako na nangyari sa Pilipinas ay nung nanungkulan si Presidente Duterte dahil nabawasan yung mga delikado sa daan. Pag-uwi ka ng gabi tulad namin na nagtatrabaho sa gabi or naglalakwat sa gabi kasi yun ang trabaho namin eh. Napakadelikado na umuwi kami ng madaling araw ng 10 oras ng gabi. Before dito sa tinitirahan ko, hindi ka pwede dito na umuwi ng past 9 na kasi pag-iinitan ka. Ang daming tambay, ang daming addict, ang daming nagbabatuhan, nagrarayot. So yun lagi ang worry ko. Minsan hindi na ako umuwi pagka mga 10, 11 na yung uwian. Mostly pag ang uwian mo mga mga alas 2, alauna. So sobrang delikado yun. Baka bukas pinaglalamayan ka na. Nung naging presidente si ex-President Duterte, nawala lahat. Halos lahat ng addict dito nawala. Hindi naman nakulong. Feeling ko talagang nalagay sa tamang kalalagyan. So sobrang happy kasi hindi mo kasi ma-imagine kung gaano ka natatakot sa sarili mong seguridad pagka ganong klaseng oras na uuwi ka. So sa lahat ng pinaka the best na nangyari, regardless of everything, poverty, everything na nangyayari sa Pilipinas, walang kasing saya na uuwi ka sa taong mahal mo sa buhay nang hindi ka namamatay o hindi ka pinagtitripan, hindi ka nabugbog, hindi ka nabato. So yun ang pinagpapasalamat ko talaga nung naging presidente si ex-President Rodrigo Duterte. Alright, let's talk about the people na extra judicial killings daw. So, narinig ko, nakita ko, nabalitaan ko, published sa TV, sa news, sa lahat ng media platform, nirerespeto ko ang kanilang pakiramdam, ang kanilang damdamin. Kasi kahit naman ako pagka meron akong kamag-anak na addict, na pumatay, na nanggahasa, na nambugbog, na nang trip ng mga inosenteng tao sa daan, hindi ko na naisin na patayin. Mas gusto ko pa rin silang bigyan ng pagkakataon para magbago. Pero paano naman ang damdamin ng mga taong naapi nila? Paano yung mga taong tinakot nila? Paano yung mga taong nasaktan nila? Sa feeling mo, ganun din ang gusto nila? Bigyan siya ng pagkakataon. Well, sa batas, kaya nga ginawa yung batas kasi may due process. Siguro yun ang hinahanap nila, due process. Pero kung ako yung biktima, ayoko ng due process. Gusto ko patay kagad eh. Kasi walang ibang kapatawaran ang ano man ang gagawin sa akin maliban sa kamatayan pagka nilapastangan ng aking karapatang-patao. Last time, nakatira ako sa E. Rodriguez. Isang beses na pupunta ako sa trabaho, siguro nasa mga na yun, mga 10. May nakasakay ako na na mga addict, bukod sa addict, naglasing pa, mga lasing. So yung isa may hawak na kutsilyo. So parang 5 yata sila no. Tapos yung isa nagwawala. Lahat ng sumasakay pinagtitripan niya. Nakasakay ako. So ang nangyari, yung isa, yung nagwawala, bumunot ng patalim. Aambahan na ako na sasaksakin. So yung trauma, yung feeling, yung takot na mapapatay ka ng mga walang kwentang tao. Para mawawala ka sa mundo na napatay ka ng isang addict, isang lasenggo, parang nakakawala ng dignidad. Buti sana kung namatay ka sa giyera, pakikipaglaban sa bansa mo, o di kaya sa relihiyon mo, mujahidin ka. Pero hindi eh. Pinatay ka lang na walang kwentang addict eh. So napakasakit, napakawalang kwentang kamatayan. So sa awa ng Diyos, ginamit ko naman yung yung resource ko, ang pera ko para kahit pa paano, mabigyan ng hustisya yung kaapihan ko. So kalimutan na natin nangyari basta nasa langit na siya. Anyway, so ganun lang. So sa lahat ng naapi, sa lahat ng
namatayan, hindi ko dini-discredit yung experience niyo, naintindihan ko. Pero sa mga taong naginhawaan ng dahil sa ginawa ng ating ex-president, magdasal tayo para sa kanya. Sama Moro, na siyang naging dahilan para maibigay sa atin ang panandaliang kapayapaan, magdasal tayo para sa kanya. Yun lang ang masasabi ko. Maraming